Ngayong gabi, sa The 700 Club Asia, adik na kinalaboso sa preso, kinalimutan na ng pamilya, binalak pang ipasalvage. May isasalba ba ng kanyang panalangin? Batang Stokwa, naging palaban na, nag-asal kalye pa. May bukas pa bang naghihintay sa mga kagaya niyang inabandona ng pamilya? Mga biktima ng sakit na walang makagamot? Silang mga gustong kumawala sa pagkakabilanggo. Susunod na. Siya si Ernesto Austria o mas kilala bilang Buboy. Sa murang edad ay napabilang siya sa isang grupong pagnanakaw ang hanap buhay. Nakilala ko yung leader na magnanakaw. Yung pala tong leader kong to, meron pala siyang leader din na pulis. So yung pala pinaka nag-uutos sa kanya para magnakaw ng mga stereo at binibigyan namin yung stereo sa kanya. Nalulung din siya sa droga at bunga nito ay mas naging matinik siya sa kanyang panggagancho. Ang ganda ng kwintas ng babae. Yan. Tapos kinuha ko yun. Ngunit hindi lahat ng araw ay naging maganda para kay Buboy. Isang araw, merong dumampot sa akin. At nung dinampot ako, nilagay ako sa sasakyan nila. Tinalian na ako ng lambre dito, saka sa paa. Naririnig ko yung mga pulis. Sabi niya, pare, salvage na natin to, hindi naman umaamin to. Pero nung panahon na yun, nakabanggit ako ng Diyos. Sabi ko, Diyos ko, tulungan mo po ako. Nagulat na lamang ako, kinalagan niya ako. O sabi sa akin, ayoko nang makikita ka doon sa lugar mo, ha. Pagka hindi, huhulihin ka ulit namin doon. Nakawala nga sa kamay ng mga pulis si Buboy at sinubukang magbago, subalit mas malakas pa rin ang hatak ng droga sa kanya. Meron dumating sa akin, bumili ng droga. At nung kinuha ko yung pera, so pagkakuha ko ng droga, at nung inaabot ko na yung droga sa kanya, at meron nang dumating na mga backup, na mga pulis, yung palang perang ibinigay sa akin, smart money pala yun. Sa puntong ito, di na siya nakaligtas sa kamay ng batas. At doon sa jail, yun yung lugar na talagang miserableng naging buhay ko. Dinala ako kay mayor, kay vice mayor. Sabi nila lagi sa akin, makikisama ako dito sa loob ng kulungan. At yung pong suot-suot ko, kinuha nila yon. Short na lang ang binigay sa akin. Dinala nila ako sa kubeta dahil bago akong pasok, naglinis ako ng kubeta. Umiiyak ako, sabi ko, bakit ganito ang naging buhay ko? Dahil sa pagtutulak ng droga, nahatulan siya ng panghabang buhay na pagkakabilanggo. Naku po, talagang parang dinagan sa akin ang mundo noon nung ako po ay nasentensya ng life. Dahil nababalitaan ko doon sa loob ng jail, marami diyang riot, gagawin kang babae dyan, sabi niya. Dahil dyan sa lugar na yan ay magulo. Natakot po ako noon nung pagpasok ko, kaya tumawag na ako kay Lord. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. Hindi ko lang alam kung sinong Lord yung tinawagan ko, kung gambling Lord, drug Lord, o Lord of Lord. Sa loob ng piitan, unti-unting naglaho ang pag-asa ni Buboy na makalaya. Hanggang sa... Isang araw, mayroong nagyaya sa akin sa Bible study. Nung una, ayoko pa. Nung sumama ako, doon ako nakarinig ng salita ng Diyos. Yung John 3:16, nagay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niya si Jesus upang sino mang maniwala kay Jesus, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nung araw, akala ko, pag nagdadrugs ako, yun ang daan papuntang langit. Hindi pala. Daan papuntang kulungan pala yung napuntahan ko. Mula noon, tinanggap ko na ang Panginoon bilang sarili kong tagapagligtas. Nilapitan ako. Sabi niya, Sir, ako si Buboy, yung lookout de Taclobo habang nagnanakaw ng car stereo na ikaw ang boss namin. So, nabalitaan ko, talagang na-disciple siya doon. Naging uhaw si Buboy na kilalanin pa ang Panginoong Hesus. At sa gitna nito ay isang malaking himala ang naganap sa kanyang buhay. Merong isang trustee doon sa loob ng kulungan, nilapitan ako. Sabi niya, ikaw ba yung Ernesto Austria? Sabi niya, laya ka na. Tuwan-tuwa po ako noon. Sabi ko, Panginoon, maraming salamat. Totoo pala yung sinabi mo. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Sabi ko, life yun ah. Sabi ko talaga magaling si Lord sa iyo, Brother Buboy.
Sa paglabas ng bilangguan, nilingon muli ni Buboy ang kanyang pinanggalingan, hindi upang balikan ang mga maling gawi, kung hindi upang ibahagi ang pag-ibig ng Diyos. Ako po ay ginagamit ng Panginoon. Ako ngayon ay nag-share sa mga jeep, pero hindi naman po ako nanghihingi. Nag-share din po ako sa bus, hanggang sa kalye po, street children, ipinapahayag ko ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Meron po kaming schedule ng evangelism naman po sa loob ng kulungan. Sa kasalukuyan, biniyayaan si Buboy ng makakaagapay sa buhay na siya rin niyang kabalikat sa paglilingkod sa Diyos. Sa pag-alala niya ng nakaraan, lagi siyang namamangha sa pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Huwag kayong mawawala ng pag-asa dahil ang pag-asa natin nasa Panginoon. How does one who's an ex-snatcher, a druggie, get delivered? Kasi po, si Buboy completely believed in John 3:16. That verse that says, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish." It doesn't mean you shall not perish eternally. Yes, that means that verse. But here on earth, the Lord will not allow your life to perish, but will make your life count right here on earth. So when Buboy embraced that verse, God moved in his situation. God intervened. Yung life sentence niya was shortened, and he was set free to do God's work here on earth. What an amazing ending for a life that had a terrible beginning. Alam niyo po, Jesus came to set the captives free. You may not be in a literal jail like Buboy, but maybe you're imprisoned by vices like drug addiction or alcoholism. Maybe you're trapped in an immoral relationship and you can't seem to get out of it. Or you can't escape from bitterness or depression. Maaring hindi kayo makawala sa utang at kahirapan. Ano man ang nagbibilanggo sa inyo, kaya kayong palayain ni Jesus. Manalangin po tayo and believe. Just say, "Lord Jesus, my life is a complete mess. I don't know where to begin. I don't have the ability, I don't have the strength, Lord, to fix my life. But you were able to fix the life of a snatcher, a druggie, a criminal. So Lord, I believe that you too can fix my life. So Lord, right this very moment, I surrender my life to you. I admit that I am a sinner. I cannot get away from sinning. I don't have the strength. But Lord, you can give me the strength. So right now, Lord, I confess every sin to you. And I ask for your forgiveness. Lord, cleanse me with your precious blood. Set me free from a life of sin. And right now, Lord, I open my heart's door and I invite you, Jesus, to come into my life, to be the Lord of my life. Come into my life to be my Savior. Starting today, I give you my life. Heavenly Father, thank you for loving me. Dear Jesus, thank you for saving me, never ever giving up on me. And Holy Spirit, thank you for empowering me that starting this very moment, I will live a life that is pleasing to you. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Kung tinanggap niyo si Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, tumawag lamang sa aming prayer center. Ang aming hotline ay 737-0700. Pwede rin kayong mag-text sa aming smart number 0949-888-8001, sa Globe 0917-406-5001, at Sun number 0925-300-3000. Meanwhile, pakinggan natin ang kwento ng isa pang bilanggo na nakawala dahil sa himala. Halika nga dito! Ikaw ha, magnanakaw ka! Bakit mo kinuha pera ng pinsan mo ha? Pagkasabi ko pala, upakan kita!
Maagang naranasan ni Ramon ang makipagsapalaran sa Maynila. Naglayas ito dahil sa labis na pagmamaltrato ng kanyang mga kamag-anak. Sanggol pa lamang si Ramon nang mamatay ang kanyang ina. Ang kanyang ama ay napabayaan na silang magkakapatid. Pagdating ko ng Cubao, masaya ako, nakita ko, bumungad sa akin yung malalaking building. Sabi ko, wow, nakalimutan ko na ako'y naglayas. Nakalimutan ko yung problema ko. Pero panandalian ng pala yan. Nagutom ako, kumalam yung sikmura ko. Nakita ko may mga bata nagkakalkal ng basura. Nakita ko isa kain ng kain dun sa pinagkakalkalan. So, ibig sabihin, kinakain nila yung galing sa basura. Humingi ako sa kanila. Yung isa mabait, binigyan ako. Ayos ka, hindi ka naman taga dito ba? Sanang maging ganito. Hindi ka namin kilala, sanang mo. Naglayas ka ba? Sabi ko, bagong layas ako. So, gusto mo sumama ka na lang sa amin, ganyan, ganito. At start nun, naging kaibigan ko na yon, yung mga bata na yon. So, sinama nila ako, tinuruan nila ako mag-parking. Pero hindi lang yun natutunan ko. Naturuan nila ako mag-rugby. Iba ang tama, parang sarap. No? Hanggang sa yung tumatagal na, lumalaki na rin ang ulo ko. Tapos, bumuo ko ng sarili kong samahan. Ito na yung Bahala na Gang. Kasi may original na Bahala na Gang. Natuto ko nun ng snatching. Yung pang-hold up naman, totally di ko nagawa. Pero yung mga kasamahan ko, ako yung lookout. Tapos, yung pandurukot. Basta yung laging makalamang ka sa tao. Hindi ko rin mabilang kung ilang beses ako nahuli ng pulis. Doon ko naranasan na kinuha lahat yung mga gamit ko na pwedeng mapakinabangan. Naranasan ko doon, binugbog ako. Pinahirapan ako ng todo. Alam mo, 1 linggo kung hindi nakakain dahil sa bugbog na yon, magayong pang ako. Meron doon part na pinaglinis ako ng CR. Yung CR na yun, punong-puno ng dumi. Masaklap pa nun, kakain, wala kang hugas-hugas. Nung nakatakas ako, parang mas lalong tumapang ako. Kasi naranasan ko yung mga ganun. Naging siga ako lalo. So, hanggang dumating naman yung time na may mga pulis na humawak sa akin. Naging bata-bata ako, tiga-timpla ng kape, tiga-bili ng tinapay. Nakasira talaga ako ng buhay ng maraming tao, like mga kababaihan. Nagbubugaw ako ng mga babae. Itong mga babaeng ito yung mga naglayas din, na walang matiran, at wala nang pupuntahan. So, kaya ang nangyayari doon, bago namin sila ibugaw, siyempre kami muna ang naging kasama nila. At alam na natin yun kung anong pwedeng mangyari. Isa yun sa hiningi ko ng tawad sa Panginoon. Pinarealize sa akin ni Lord na sobra na. Alam mo, iyak ako na iyak ng gabi na yun. Alam mo na wala pang nagsasabi sa akin na, nag-i-encourage sa akin na mahal ka ng Panginoon. Pero meron nang nangungusap sa akin. Hanggang sa isang gabi, nabalitaan ko na Friday yun may nagpapakain tuwing 7:00 ng gabi. At napakaraming mga street kids. Ang pinapakain doon, lugaw na nasa cups na may itlog. Nagulat lang ako kasi may isang kuya doon na nag-share siya ng word ni Lord, ng salita ng Diyos. Sinasabi niya na mahal kayo ng Panginoon. May pag-asa sa Kanya. Ano man yung mga dahilan kung bakit kayo nandito. Sigurado ko may plano si Lord sa buhay niyo. Sabi ni Kuya, alam mo, kaya ka nandito, may pangit ka nakaraan, napagmalupitan ka, kinakain kong lugaw, halos ibaksa ko Dahil bumalik na naman ako doon sa kung ano yung pinagdaanan ko. Nakita ko na may sarili ko. Sinundutan pa ng mahal ka ng Panginoon, mayroon siyang plano sa buhay mo. Sabi ko si Lord, may plano sa buhay ko. Kina-question ko pa, bakit ako nandito? Sabi ko, parang hindi naman. Saka ba't ganito yung buhay ko? Mga ilang Friday, hindi pa ako sumama sa kanila. Nagkaroon ako ng isang relasyon pa sa isang bakla. At hindi lang isa, 3. Pero ang kagandahan nun, kahit ganun yung nangyayari, parang yung time na yon talagang kinakausap na ako ng Panginoon na tigil mo na. Dumating yung gabi talaga na nagdesisyon na ako na sabi ko, ayoko na. May offer kasi sila na may isang bahay na pwede niyong tiran at pwedeng mabago ang buhay niyo. Ito na nga yung House of Mercy. Ito yung isang rehabilitation. Doon na nag-start na talagang na-encounter ko ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Tinuturuan ko yung maglinis. Ganun, hanggang sa lumalim ako ng lumalim sa Panginoon.
nawala yung mga bisyo ko, paninigarilyo, at nagdesisyon ako na iayos na talaga yung buhay ko. Kung walang ilaw ang buhay mo, kung walang gumagabay sa'yo, ang dilim ang naghahari sa'yo. Ang isip mo'y gulong-gulo, di mo alam kung saan tutungo. Ang dilim ang naghahari sa'yo. Nakita ko yung kabutihan ng Panginoon sa akin na, anak, di kita iniwanan. Hanggang ngayon, appreciate ko yung kabutihan niya kasi ramdam ko pa rin na nandiyan lang talaga siya. Kagandahan nito, akala ko na sakali ako, yun na yung buhay ko. Wala nang pagbabago. Pinakita sa akin ni Lord, alam mo naman, nabasa ko yung Jeremiah 29:11. For I know the plans, sabi niya doon. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you, to give you hope and a future. Sabi ko, Lord, totoo ka. Ngayon, nagkaroon pa ako ng pamilya. Asawa at mga anak na kasama ko ngayon, nagpupuri sa Panginoon. Maayos na trabaho. Kailangan malaman ng tao, kailangan malaman ng kahit sino, mayaman, mahirap, mga street kids, na mahal tayo lahat ng Panginoon. Malaman nila, ma-appreciate nila na ano ba yung ginawa ni Lord sa cross? Bakit siya nagpapako? Si Lord nagpapako. Totoo yun. Pero ang kanyang mga pangako ay hindi napapako. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Tanikala 5-in-1 Special. Ito ay naglalaman ng 5 kwentong hango sa totoong buhay na nakalaya sa gapos ng kadiliman. Tampok sina Mike Tan at Sheena Halili sa kakaibang pagganap. Ibibigay namin ito ng libre sa pang 5th, 10th, 15th and 20th texter na makakapag-text ng pamagat ng ating kwento ngayong gabi. Madali lang, di ba? Kaya mag-text na. Pag nasa labas kami, nagtitinginan sila. Dati yon talagang kung ano-ano mga sinasabi. Siyempre ako, mas matalim ako tumingin. Tapos, hindi naman nila pinapansin. Ako yung nakakarinig. Di ako na lang bumabato ng salita. Hoy, kayo ba nag-aaral kayo? Yan, graduating na yan. Kayo. O, di ba? Nanay ako eh. My favorite verse comes from Ephesians 3:20 and it says, "To him who is able to do immeasurably more than we can ask for or imagine." It challenges me to believe God for greater things. Abangan ang aming live special telethon, Love the Word, Live the Word. Mula July 17 to 21, 12 midnight sa The 700 Club Asia, GMA. Pagtanda ko, sila lang ang kasama ko. Okay na yun sa akin, basta magkakasama kami. Ito ang pagtangis ni Nanay Angie. Madali sanang maisakatuparan ang mga katagang ito kung hindi dinapuan ng Hunter syndrome ang 3 sa 6 niyang mga anak. Ang Hunter syndrome ay isang di pangkaraniwang sakit na isa lamang sa 20,000 tao ang mayroon nito. Ang dahilan ng pagkakaroon nito ay kakulangan ng enzyme sa katawan na nagdudulot ng pagkapal ng heart valves, paglaki ng atay at ng lapay. Kadalasan, lalaki ang biktima ng ganitong kondisyon. Ang pagkakaalam ko sa Hunter syndrome, yun yung parang hindi sila lumalaki. Tapos, yung mga internal organ nila may problema. Pati yung kanilang kamay, hindi may unat, yung mga extremities nila, yun. Tapos, pero yung utak nila, okay naman. Ang problema yung physical nila na difficulties yun lang. Humihina po ang pandinig nila. Nasyak ako noon kasi
ganun pala yung sakit nila. Hiwalay sa asawa si Angie, kaya naman hindi lamang siya nanay. Tumatayo rin siya bilang tatay na nagtatrabaho bilang teacher aide upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng kanyang pamilya. At dahil may espesyal na kondisyon ang kanyang mga anak, matinding sakripisyo rin sa bahay ang ginagawa ni Angie para maalagaan sila. Kakain, hindi nila kayang abutin kung katulad ng mga kutsara. So, kailangan i-assist ko. Yung pagligo nila, kailangan nandun din ako para iabot yung tuwalya, sabunan sa likod kasi hindi nila kayang abutin. Ito na pagpapasok na sa school, pag binibihisan mo, kailangan nakapila sila dyan. Tunay ngang si Angie ay mukha ng isang babaeng lumalaban para sa kanyang mga anak. Pag nasa labas kami, nagtitinginan sila. Dati yon talagang kung ano-ano mga sinasabi. Siyempre ako, mas matalim ako tumingin. Tapos, hindi naman nila pinapansin. Ako yung nakakarinig. Di ako na lang bumabato ng salita. Hoy, kayo ba nag-aaral kayo? Yan, graduating na yan. Kayo. O, diba? Nanay ako eh. Ayon sa doktor, hanggang 14 na taong gulang lamang tatagal ang buhay ng may mga Hunter syndrome. Ngunit sa biyaya ng Panginoong Hesus, sa taong 2016 ay 19 years old na ang kanyang kambal na sina John Paul at Peter John, habang 18 years old naman ang bunsong si Vicente. Siyempre, kinakabahan ako dahil 40 na sila noon. So, dasal. Pagka hindi po kami nakakapunta doon sa therapist, ang ginagawa po sa kanila, may mga task po bawat isa sa kanila dito sa bahay para yun yung pinaka-exercise nila. Halimbawa, naghugas ng plato, tapos nagwawalis, naglilinis dito. Basta kung ano lang ang kaya nilang gawin. Papasalamat ako, binigyan ako ng mama ko mama ko dahil po siya po babantay sa amin. Native ko po kay mama. Sana po di po kayo magsawa sa amin. Pinapalayan ko po sana maging maganda po yung umaga namin. Sana po maging masaya kami sa araw-araw. Sana magkatawa po kami ng mahabang buhay. Patuloy sa pakikibaka si Angie upang madugtungan ang buhay ng kanyang mga anak. Ang kanyang sandata, isang munting panalangin sumasalamin sa malalim na pag-ibig ng isang ina. Yung panalangin ko patuloy pa rin po na i-extend yung buhay nila at hinihintay ko pa rin po yung milagro sa kanila. Vicente, Peter John, and John Paul, mga anak ni Angie, all with Hunter's disease. A very rare type of disease. A disease that has difficulty to find cure or is almost incurable. It takes God to intervene and release His miracle in their lives. Please join me in a prayer for Angie's children. At kung merong kayong ding karamdaman, whatever it is you're facing, we can ask God to touch your body as well. Let's pray. Lord, we come to your presence right this very moment and ask in the name of your Son, Jesus Christ, the one who died on the cross and nailed on the cross every infirmity, every sickness, every disease, and carried it upon His body. Lord, so we declare in the name of Jesus, we speak healing to Angie's children. We command Hunter's disease to leave their body now in Jesus' name. We speak long life unto every single child. In the name of Jesus, we believe in you, O God. You are the miracle-working God. And Father, we pray right now for everyone that is watching in their homes, in their bedrooms, who are sick in their bodies, who have received just a terrible report from the doctors and their situation seems hopeless. Your word says, for with man it is impossible, but with God all things are possible. We speak the mighty healing of Jesus Christ unto your body, unto your situation, unto your sickness. He said in His word, by my stripes you were healed. God's healing has been provided for you 2,000 years ago. So right this moment, receive that healing in your body that you may be set free
and live a long and healthy life in Jesus' name. In Jesus' name. There's someone right now with a severe throat infection. The Lord is healing you from that. Kapatid, receive your healing in Jesus' name. Someone with a problem on your right knee. You twisted your knee earlier and it is swollen. You're in pain. The Lord is just releasing His miracle-working touch. The swelling is going down. Receive that in the name of Jesus. Someone with bone cancer, stage 3. The doctors are so concerned because according to them, the cancer has spread all over your skeletal system. The Lord now is intervening and arresting the cancer in your bones. Receive that healing even now permanently in the name of Jesus. Someone with liver problem, sickness of the liver, someone with cirrhosis, even now the Lord is removing cancer cells out of your liver. Receive that healing in Jesus' name. Someone who stutters, you cannot speak straight. In the middle of your sentence, you begin to stutter and you're so ashamed to just go out and talk to people. The Lord is removing that from your speech and He's perfecting your speech and touching your tongue right this moment. Receive your healing in the name of Jesus. Someone with rapid eye movement, you keep on blinking every time you can't even focus. The Lord is healing you from that. Receive your healing in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We put our trust in you. Set them free. We just receive your full life for every single one of them in Jesus' name. Amen. If Jesus granted you a miracle just now, please call us so we can praise and thank God together with you. Our numbers are 737-0700, or you can text us at our smart number 0949-8888-8001, our Globe 0917-406-5001, at Sun number 0925-300-3000. I'll be back with an important message. Don't go away. Tanikala 5-in-1 Special. Ito ay naglalaman ng 5 kwentong hango sa totoong buhay na nakalaya sa gapos ng kadiliman. Tampok sina Mike Tan at Sheena Halili sa kakaibang pagganap. Ibibigay namin ito ng libre sa pang 5th, 10th, 15th and 20th texter na makakapag-text ng pamagat ng ating kwento ngayong gabi. Madali lang, di ba? Kaya mag-text na. Maraming klaseng bilangguan, pero iisa ang susi ng pagkalaya sa lahat. Ito'y nakukuha sa pagsunod at pagpapasakop kay Jesus, ang ating tagapagligtas. As the epistle puts it, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. That's from Galatians 5, verse 1. May you lead a life of true liberty in Christ. God bless you. See you all again next week. My favorite Bible verse as of the moment would be from Job chapter 42, verse 12. I would say it over and over and tell myself that God would really bless my latter days more than my beginning. Abangan ang aming live special telethon, Love the Word, Live the Word. Mula July 17 to 21, 12 midnight sa The 700 Club Asia, GMA.